po, no? Number 2, yung word na example. At number 3, yung word na engage. No? So ito po tatlong bagay nito ang gustong iwan po sa lahat ng mga katayan, kalalakihan sa gabi nito sa akin po. Mga kalalakihan ng mga tatay, ang siyang patuloy na naununa sa kalooban ng Diyos, naununa sa paglilingkod, naununa sa karya ng Panginoon, amen. Ito po ay isang napakalaking tagumpay at pagpapala po, amen po ba? Kaya sabi sa kanya po, salamat nandito ka sa gabi nito, amen. Amen. So, puri ng Panginoon, so sabi mo ito sa ating pong pagpapatuloy na ating pong gawain. I was tasked to share the word of God this evening. Of course, ang ating pong team ay I lead. It starts with me. Sige tayo po natin tumayo. Amen. At tayo po ngayon ay darako sa panalangin. Amen. Tayo po ay lulukot, manalangin. Ang maraming sa langit, Lord, we would like to say thank you very much for this wonderful evening. And Lord, we now Lord commit to you ang oras nito, pagkat Lord kayo ang nagkaloob at nagbigay ng puwang upang maitipon ang mga katatayan sa gabi nito. Alam po namin na meron kayong layunin, meron kayong plano, nakita mo ang buhay ng bawat sa amin, at bahagi ng araw ng aming pong mga buhay, o ng araw ng buhay namin, Panginoon, araw na itong gabi nito, na kami po nga ay nagkatipon upang magsama-sama, magkasiyahan, Panginoon, magkaroon ng fellowship, and at the same time this evening, Panginoon, we will be able to hear your word of God. So I pray, the Lord, na pagpalain niyo po kami, na hayaan mo, bigaya mo ang patuloy na ihipo sa aming puso, at sa biyaya mo kami tutugon sa nais mo sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang mga salita mo sa aming buhay at nindalangin ang tagumpay po sa gabi nito. Let your will be done. Indeed, Lord, let your kingdom come, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I lead. I lead. I lead starts with me. Kasi sabihin natin, one more time. I lead starts with me. One more time. I lead starts with me. Palapan natin ang Panginoon. Tunay ka na mga saysayan ang gabi dito. Napatuloy na. Gumagawa sa stage si Agnes sa specifically sa mga kalalakihan sa mga katayan ay i-call kung dati yung tawag ng Diyos sa mga merong tawag ang Panginoon sa mga nalang sa mga tawag mga kalalakihan ng mga dati na nandito at gumagawa ang Panginoon kung pagpuli siya yung mga kalalakihan ay humambang pasko at patuloy na humambang at pangunahan ang daan ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba? Kaya nga hindi pa tatawag mga tatay kasi hindi magkakaroon gawain ang mga babaihan, mga nanay, ang marami. Diba? So yung sabi mo, it's about time. It's about time. Dapat mga nalamihan naman, amen. Ang pumapelpak sa gawain ng Diyos. Ano mo ba? Kaya dapat natin Panginoon, amen. National Peace sa mga tatay at mga lalaki ay alin. At ito sa namin po ng alin na nalulog po ng ating mga tatay at lalaki sa po. Ang Jujuba sa Pilipinas ay mamuna tayo na hindi po doon at may punta ito pinipito ay mag-start sa atin. Kaya nga po, yan it starts with me. Ito'y nag-umpisa sa akin. Amen. Hindi sa mga nanay, hindi sa mga anak, hindi ko sino man, hindi sa akin magmumulan. Ano ba? Sa isa sa akin magmumulan. Yan, hindi lang kayo panahon na parang dito tayo pasibig, napasama ko yung very passive tayo, napasama yung start na diba? Napasama tayo, kung bahala ka sa kung kami sa mga anak, kung bahala tayo. So, kung mga pagkakala natin yung passive na malakihan, pero hindi pa noon at hindi stand up, no? At tayo mo ay gumanap at gumawa bilang mga tinawag ng Panginoon. Hindi natin na sinisisi ang sino-sino sa mga desisyon. Okay, nag-iibig tayo sa iba pa na mamuna. Kailangan tayo na yung unang akbang. Tayo na yung unang gagawa. Ano ba? Hindi nag-iibig tayo na mismo ang
ang pangunguna, ang hakbang, ang patuloy na tataguyod ang gawain ng Panginoon. Kaya, hindi na ito ako makapag-share ng nakikinig ng Panginoon. Sinabi na medyo. Anyway, the word of God is hindi makapag sa akin. Na, sa akin po na pag-pray at pag-ahap ng mga talata ay palagi ko din balik dito sa mga talata nito, yung sa Efeso, kapitulo 5 talata 22 hanggang 28. May tuloy po ako na masahin ko po at mula ko dito ay ako gusto silipin yung mga ilang bagay, pagkamatandaan bagay na pwede matutunan, pero pwede po ilang bagay na gusto iwan sa atin sa ating pagtanggap ng challenge ko na I need. Amen po ba? I need starts with me. Amen. Ito sabi po na Efeso kapitulo 5 talata 22 hanggang 28, wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Verse 24, verse 26. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husband in everything. Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water to the word. And finally, verse 27 and 28, and to present her to himself as a native church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husband ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Amen. So, napakayaman po mga talata dito, pero ilang bagay na po sa bitawan at iwan sa inyo sa ating pong patuloy na gawain sa gabi nito ng island po. Amen. Meron po gusto silipin mo tatlong E. Yan, yung tatlong E. So, tatlong E po yung gusto iwan sa inyo. Number one, yung word na embrace. Ito po yung sa ating pong salit, sa ating pong word na lipo, no? Number two, yung word na example. At number three, yung word na engage. No? So, ito po tatlong bagay nito. Ang gusto iwan po sa ating mga tayan, kalalakihan sa gabi nito, sa ating pong gawain, amen, ang island natin. So, unahin po natin muna po yung word na embrace. No? So, unang bagay na gusto iwan sa gabi nito yung word embrace. Sabi po dito, we need to embrace or embrace your call as a leader. Mga kapatayan, mga kalalakihan, nais sa Panginoon, nakita na kami ito. Binigyan ng Panginoon sa akin ang mensahe, ang tema ng ID, and think about what is this that, mga kapatayan, we need to embrace the call as a leader. Amen. Kailangan natin yan akin, kailangan natin tanggapin, kailangan natin tangkingin. Amen. Kaya pa muna tayo sa mga bagay, pinatatayo sa pangunahan natin. Kaya nga, hindi mo mahirap ang lingkod. Kasi dati, di ba, nalala nyo, di ba? Kayo yung leader. Leader sa tumaan, leader sa kalokohan, leader sa kumaluan, di ba? Leader tayo dati, di ba? Amen. Marami tayong ginagawa na pinangunaan natin. Inuman at kung saan-saan. Ngayon, sa Panginoon, nalagigit, no? Kaya sinasabi ko dati, bakit ako mahiyaman po sa Panginoon? Kung dati, pinagmamalaki ko po yung nagmumura ka malutong, no? Kapag nagmura ka malutong, kaya nagpupuri ka sa Diyos, walang nakakaya pag nagpupuri sa Diyos. Di ba? Hindi mo kinakaya yung magpura dati, walang nakakaya sa pagpupuri sa Panginoon. So, kailangan natin, hindi na magtatay. Yung mga pagkakataon, pinatanggihan natin, nilalagyan natin, ayaw natin makibahagi. Pero ngayon na yung tawag ng Diyos na kailangan natin yakapin, tanggapin ang kinin, ang tawag ng Diyos sa bawat sa atin na tayuan natin, na tunay na tayo at itinawag ng Panginoon bilang mga leaders. Kaya sabihin mo sa sarili mo, leader ako. Ano? Leader ako. So napaganda po lalo ngayon sa gawain ng Panginoon. Ito po yung pinaglawan ng bata kung binasa natin talata, sabi ni Efeso kapitulo 5 talata 22 at 23, sabi niya, wives, submit yourselves to your own husband as you do to the Lord, for the husband is the head of the wife. At sabi ng Biblia, ang lalaki ang siyang ulo ng mga asawang babae, kung paano si Kristo ang ulo, ang leader ng iglesia. Ngayon naman, inilagay ng Panginoon ng mga lalaki ang siyang dapat leader sa tahanan, sa pamilya, at sa maraming pang mga bagay. Ano ba? Binanggit nga ng Bible po sa chapter 11,
verse 3 ng 1 Corinthians, ganito sabi niya, "But I would have you to know, the head of the woman is the man, and the head of every man is Christ, and the head of Christ is God." So binigay ng Panginoon pinatawag na hierarchy yung mula sa taas at pababa kung sino yung una. So sa Diyos, pinapakuna ng Panginoon ay si Kristo, at si Kristo, pinapakuna ng Kristo ay ang mga lalaki, at ang mga lalaki pinapakunahan niya ang mga babae. Of course, pag binabanggit sa Biblia, naninilig ng lalaki ang mga babae, hindi ibig sabihin dinodominate. Hindi ibig sabihin sinasapawan at kinokontrol ang sinuman. Kundi ito ay yung biyaya at pagmahal na paglagay ng Panginoon upang ating paunahan, makasama natin at makatulong natin ang mga babae at tayo ang magiging. Hindi ang bigyan ng Biblia. So ngayon, binabanggit ng Biblia, isang larawan na ibinigay ng Panginoon sa lalaki. Mula nung bigay ng Panginoon ang mga lalakihan, inilagay sa kanila ang tawag ng Panginoon para maging leader. Amin mo ba? Amen. Kaya nga, di ba, na-share mo nga last Father's Day, no? That was 2 Sundays ago. Yung word na Father Positivo ay yung word na Ab, o yung AB, yung Ab, yung Aba, di ba? Aba, ay, yung word na Ab ay may dalawang salita, Amen, at saka yung word na Bet, no? Yung word na Aleph, yung first letter sa Hebreo, yung bibisual na Biblia, yung unang letter, yung Aleph. At yung word na Aleph, kung ibig sabihin ay strong and a leader. Kaya yung mga tatay mo po ay yung haligi at sila yung leader ng bawat tahanan. Amin mo ba? Kaya tayo ng mga tatay, tayo mga lalakihan, ang naging ng Panginoon. Again, hindi para sa tao ng sinuman, para yung makapagpupit ng grata, yun yung parang doon nilagay ng Panginoon na dapat natin makita. So sa paningin ng Panginoon, ikaw ay nakadesign para maging leader. At ikaw ay kinakailangan mag-function para maging leader. No? Kasi yun ang pinaka-purpose ng buhay natin. Para magkumuha ka ng sandok, di ba? Natutuwa yung sandok na kasi kinuha mo siya, binili mo siya. Kaso, bubuhay mo yung sandok na yun, ginawa mong pangamot, no? Ginawa mo siyang pangamot. No? Ginawa mong pangamot. So, pagkaman at least nagamit siya, pero hindi na purpose talaga yung sandok. Hindi siya ay patuloy na gamitin sa pamuluto. Kaya hindi lang buhay natin, mayroong inilalawan, mayroong inibisan, mayroong ginuhin ng Panginoon na nakaukit sa kaluluwa mo, sa buhay mo, sa destiny mo, sa purpose ng buhay mo, na kinakailangan mong tayuan na tinawag ka ng Diyos bilang isang leader. Amin ko ba? Amen. Kaya sabi ko dito sa aking tungkol sa sabi ko, I was reading ganito nabasa, sabi niya, man was born to lead. Man was born to lead. Mula pa lumikay ng Panginoon ng tao, sabi niya, be fruitful and multiply. And actually, when God says sa lalaki yun, wala pa yung babae nang binigay ng Diyos ang assignment nito sa lalaki. Wala pa yung babae. At sabi niya, ay gawin mo ito, meron kang assignment, meron kang dapat ilaban, meron kang dapat takbo. Yun yung plano ng sa lalaki. Kaya ang lalaki was born to lead. This is his purpose, his duty, and where he finds fulfillment. Dito daw nasusupungan yung kanyang tunay na fulfillment. Dito nasusupungan yung tunay na kabuuan ng kanyang pagkatao dahil bilang lalaki, tinawag tayo para maging leader. Hindi tayo tinawag para umatras, magtago, gumawa ng dahilan, ibigay sa ibang responsibilidad. Kaya nga, ang lalaki po ay talagang nangangalaman kasi it talks about responsibility. Sabi, men were not designed by God to be spectators. So, ang mga tatay, ang mga lalaki, hindi sila dinikha na Diyos para manood lamang. Ano ba? Amen. Amen. Kaya hindi po ito competition naman. Kaya nga tayo po bilang mga tatay, hindi talaga tayo tinawag ka para umaten lamang. Amen? Amen. Para manood lamang sa nangyayari sa simbahan. Kasi ganito tatlong taras ng tao eh. Yung nauna, yung tao na hindi nila alam kung anong nangyayari. Hindi nila alam nangyayari. Yung isa ng pangalawang tao na, yung klase ng tao ay yung isang tao na pinapanood lamang yung mga nangyayari. At yung pangalawang klase ng tao, sila po yung mga tao na gumagawa sa mga pangyayari. Ano ba? Kaya tanong sino tayo dito? Hindi natin alam yung nangyayari. O namulog lang tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa COG Angeles. Hindi papayag ng mga lalakihan. Dapat tayo ang ginagamit ng Diyos sa ginagawa niya sa COG Angeles. Ano mo?
lalaki ay niyayakap niya ang responsibility. Hindi niya tinatakbuhan, hindi niya tinatanggihan, hindi niya tinataguan ang responsibility. Of course, marami sa atin dito ay ginagawa natin responsibility. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya natin itinatawag natin pamilya. Pero more than doon sa ating kung pag-aaruga sa ating pamilya, ay may mataas na antas na tawag ang Diyos sa buhay natin na mamarka hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Diba? Mamarka siya hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya pagkakang dito, diba? Mag-impok kayo na kayo natin dito sa langit. Hindi lang dito sa lupa, dito sa langit. Yung ginagawa natin pag-inyas na kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, ang taong matuwid, ang lalaki matuwid, nag-iiwan ng mana sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Mabuti bagay yan, ha? May-invest na tayo, may-improve na tayo, mas mga natin. Pero niyan God ay nilikapalaga tayo ng Diyos, mga pinagin ko, para magmarka ang ating buhay sa ating pamilya, sa mga tamang paligid sa ating hindi lamang dito, hanggang dun sa buhay na walang hanggan. Diyan natin po na kailangan yakapin ng lalaki ang tunay na purpose sa kanyang buhay kung bakit siya nilikha ng Diyos at gagamitin siya ng Diyos. Ano ba? Hindi po ba itong po yung kalalakihan ng Chichigan? Sila po yung unang humahakbang. Sila yung unang nangungunahan. Ano po ba? Alam niyo po actually, again, we're not doing this a competition, but we have dreamt for many years na gusto natin mas marami ang mga kalalakihan. Ang grupo ng mga kalalakihan po ba? Ano ba? Marami sila. Ibig sabihin, marami po yung patuloy na nag-aakay ng mga kalalakihan, naglilito sa Panginoon. Kasi ito po isa na po nagtatarawan ng mga lalaki tumatayo. Dahil di ka ng Biblia, ikaw ang leader, ako ang leader, dahil mga lalaki ay mga leader. Ano po ba? Sabi mo sa sarili mo, leader ako. Leader ako. Ay, mahina ako tayo, leader ako. Leader ako. Ang gawain ng paglilingkod na binigay sa atin ng Panginoon dahil tayo lahat ay binawag bilang mga leaders. Ano yung dahil ngayon? We need to embrace happy natin. Huwag natin talihan. Huwag natin talimuran. Huwag natin itaboy ang tawag ng gusto ng mga leader. Then, bilang mga lalaki, bilang mga tatay, kailangan din natin yung pangalawa. Ano yung example? You and I need to be an example in following Christ. Sa ating kong patuloy ng pagyakap po ngayon, na tawag ng Panginoon, mga lalaki, napakahalaga na tayo po yung unang-unang larawan na tunay na sumusunod kay Kristo. Diba? Mas po sa pag-aaral ko ay ang pinakamarami daw po na nag-born again, nagiging tunay na Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, sa hanay po ng mga pamilya, 67% yata, if not 67%, more than 50% po, ang mga unang nakilala ay mga young people. Mga young people. Yung mga young people na yung nakilala. Ako nakakilala sa Panginoon, young people, I was 19 years old, ako po ay born again. Mas maraming daw magaling daw kung maakay ang mga kabataan. Pero meron isang pag-aaral, ay hinahanap natin, pero nabanggit nila. Ang malaking epekto ng buong pamilya daw ay mabuborn again. Kung ang tatay ang unang mabuborn again. Amen. Kapag ang tatay, mas malaki ang porsyento ng pamilya. Kasi diba, ikaw tatay, yung anak mo 14 years old, nagbago ng simbahan, yung parang diba? Mga nagbago, susunod ka ba? Kasi hindi diba? Papunta ka pa lang, uwi na ako eh. Diba na? Lalo pag yung tatay na magigas. Kaya ganun na napakalaga sa ating pagsugayawan bilang mga malpataya, ay kailangan natin iintigay yung larawan at halimbawa ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon bilang mga kapatayan. Bilang mga Kristiyano, mga tatay na lumapataya sa Panginoon sa COG Angeles, napakalaga na we now to heed the call that I believe. Dahil kasi ang taguin ng ating pong pananampalataya ay pagsunod kay Kristo. Kaya nga tayo Kristiyano, yung gusto ng Kristiyano is a follower of Christ. So yung gusto yung ikaw ay Kristiyano, sumusunod ka kay Kristo. Yun ang larawan ng tunay na Kristiyano, sumusunod kay Kristo. At dapat unang sumusunod ng totoo kay Kristo, dapat ang magpalalakihan ng mga bagay. Amen. May gusto mo ba ako? Amen. Hindi yung sitatin ba? Ini-invite. Amen. Ikaw nagdalas ka sa Diyos. Hindi ka na nag-church. Amen.
Sabi nga ni Jill Ramsover, sabi niya, you can know how to live if you never learn how to follow. One of the rules po na kung saan para makapag-lead ka is alam mo kung paano sumunod. Kaya nga isa sa tinuturo natin po dito sa COG Angeles sa pagiging tatay, para maunawaan mo kung paano maging tatay, matuto ka mo ng maging anak ng Diyos. Dahil ang pagiging anak mo ay nagkakaroon ka ng larawan ng tatay na sa langit at babaunin mo yung natututunan mo sa tatay na sa langit pag ikaw ay tatay na. Kaya kailangan mo maging anak para matuto ka maging tatay. Diba? So marami sa atin hindi natuto maging anak na maging walang tatay katulad ko. So wala kang larawan ng tatay para sundan mo. Buti na lang, siya ang tatay sa mga walang tatay. Ang magandang para magdakila ka, matuto ka muna maglingkod. Para maingatan mo ang pagiging dakila sa buhay, matuto ka muna maglingkod magpapatata. Para hindi na desisyon. In other, anyone who wants to be great needs to be a servant of all. Yun ang paano ko lang. Ganun din sa paglilingkod natin. Sa ating paglilingkod, importante, matuto muna tayo bilang mga lalaki, tayo ba talaga ay sumusunod kay Kristo. Yan ang malaking hamon. Ako may talaga sumusunod kay Kristo dahil yun ang napaka-importante. Now, yung ating tapos sa Biblia, that is in Ephesians 5 verse 22 and verse 25, dito sabi niya, for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. And then in verse 25, the husband love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her. So binibigyan yung challenge ko ni Pablo ang mga lalaki at bilang asawang lalaki at binibigyan dito kung saan pangunahan mo, mahalin mo ang asawa mo at binanggit ka kung paano si Kristo minahal niya ang iglesia, kung paano si Kristo ay pinapangunahan niya ang iglesia. So ibig sabihin yung larawan kung paano natin kung pangunahan, paano natin mamahalin ang ating mga asawa ay matutunan natin sa larawan ni Kristo kung paano niya pinapangunahan at pinahal ang iglesia. So ibig sabihin para matuto ka, tumingin ka kay Kristo. Para matuto ka, sumunod ka kay Kristo. Ibig sabihin, para matuto ka sa buhay nito ng tunay na karunungan. Hindi karunungan na nagagaling sa eskwelahan, hindi nakukuha ng karunungan na galing sa mga seminars, hindi karunungan na nagagaling ng gusto sa puso ng Panginoon. Kapag ikaw ay natutong sumunod kay Kristo, matututo ka ng mga paraan kung paano ang buhay bilang isang lalaki. Ano ba? So, ang tawag din ng Diyos sa atin bilang mga lalaki ay matuto tayong sumunod kay Kristo. Yung maglalawang Kristiyano, sabi niya, just as Christ, kung paano gumalaw si Kristo ng kanyang pamunahan ng iglesia, kung paano gumalaw si Kristo, kung paano niya minahal ang iglesia, ganun din yung galaw natin, ganun din yung kilos natin, ganun din dapat ang ating patutunan. So, bilang mga lalaki, si Kristo ang ating larawan o example ng ating buhay, kay Kristo tayo natututo, si Kristo ang ating personal na leader, si Kristo ang patuloy na sinusunod natin sa panuntunan ng buhay, panuntunan ng tao, panuntunan ng pagpapamilya, ang ating panyamunahan o sinusundan na natin sa ating walang iba kundi si Kristo. Kaya nasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Sabi niya, follow me as I follow Christ. Tinuturuan niya si Timoteo o yung mga taga-Korinto eto, sundan mo bakit? Kung paano mo sinusundan si Kristo. Para umayos ang buhay ninyo, tingnan nyo kung paano ako mismo bilang leader mo, sinusundan ko si Kristo. Ganun din ang kailangan natin kasi isang napaka-importante na halimbawa bagamat tayong I'll say that preempting my message, I shared po last 2 Sundays ago sa pagiging tatay, sa ayon sa gusto nyo, kayo ay isang unang idol ng mga anak natin. Ang kanyang galaw sa buhay ay makikita na sa buhay nyo bilang mga bata. Ang mga bata po kasi kilala nakakita lang na tapat. Yun ang binanggit ko na ating mabasahin mamaya sa John 5 verse 19. Mahalaga po sa bata na meron siyang larawan. So, kailangan makita
ng mga anak natin yung narawan na tayo ay sinusunod kay Kristo. Kailangan makita ng ating mga anak yung narawan na tayo ay may pagtitiwala kay Kristo. Diba? Isa po sa masakit na natutunan ko, ang maganda natutunan ko doon sa ating forward last year, si Dr. McLeod, yung Amerikanong mga nakatin na ating yung ating superintendent po ng Far Eastern Superintendent po ng Amerikanong missionary natin, si McLeod. Sabi ng anak niya, isang bagay kung maanong lumubog ng buhay ko kasi nakita ko sa tatay ko, sabi ng anak niya. Kaya sabi niya, hamon niya ang mga tatay, kailangan makita ko ng mga anak niya, pinananalan ko. Kailangan makita ng mga anak niyo na nagtitiwala kay Jesus. Kasi tayo po ang leader. Ang mga lalaki ang leader. May kusok ba? At sa ating pagsubero bilang mga Kristyano, mga tatay, ay makita natin maghalaga. Bakit? Kasi bilang lalaki, hindi rin po nabubuo ang ating pagiging tunay na lalaki. Kasi paano mo yung tunay na larawan ng magiging lalaki? Gusto ko ba mag-isip ko ba? Pag-iwakas siguro talaga yung mga lalaki na yung mga starter pa, mga starter, no? Alala ko, tanong namin yung mga starter, ha? Yung mga malilit mga starter. Yung mga taskat na sa buka, yung mga bukas. Mga tama, by the end of this life, pag-arap namin sa eternity, ang mga tunay na lalaki talaga yung matutusunod kay Kristo. Bakit? Kasi sabi po rin sa ating quote, in following Christ is where we are being made as men according to God's purpose. Hindi nilitaw ang ganap at tunay na paglalaki mo, malibang ikaw ay sumunod kay Kristo. Dahil si Kristo talaga ang may agda ng pagiging tunay ng lalaki ayon sa kanyang purpose. Ano ba? So napakalaga ngayon, nasa ating kaili, ang una natin una sa lahat, ay natutong isunod. Dahil sa ating pagiging sa ating pamilya, sa ministry, lumambagan ng pagkakaroon sa Diyos, ay kilala ako muna, ang unang natuto na ako ay handang sumunod sa kalooban ng Panginoon, handang sumunod sa ating Panginoon. Ay nabuwan. Ay nagsabing pagsunod po tayo na babago ang sarili. No, kaya na binagit ng Biblia, sabi ng binagit ng Panginoon sa Matthew chapter 4, sabi niya, follow me and I will make you fishers of men. Sumunod ka sa akin at huhubugin kita, gagawin kita na marunong kang magdala ng kaluluwa. Ang trabaho mo sumunod, trabaho ng Diyos baguhin ng buhay natin. Ibig sabihin sa pagsunod, lumagawa ang biyaya ng Diyos sa buhay mo na nakikita mo ng magbabago, na nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi siya ang may kapangyarihan magbago ng buhay. Ang hinihiling naman niya, sumunod ka sa akin. Diba? Yan ang pabinagin sa God example, sabi niya, sabi ng Panginoon, follow me and live righteously, sabi niya. Follow me and live righteousness. Akala mo kasi dalawang utos yun. Follow and live righteously. Isa lang utos ko talaga. Ang utos, follow me. Pag sumunod ka, automatic, hindi mo tinatrabaho pag matuwid. Mag-flow pag matuwid. Parang lumunod ka sa tubig sa swimming pool. Come on, let's go! Sabi mo, let's go! Let's go! Jump into the swimming pool and get wet. Diba? Hindi na. Lahuta ka sa akin. Come on, let's go! Kaya ang kaibigo, let's jump into the swimming pool and let's get wet. Pag lumunod ka sa swimming pool, tinatrabaho mo mabasa. Hindi, automatic ka mababasa. Ang gagawin mo lang, lumunod ka. Lumunod ka, automatic mababasa ka. Ganun din, sumunod ka at makikita mo automatic may ginagawa mo ang Diyos sa kulit. Sumunod tayo because God's calling niya nagpili to lead, I lead. At ang ating sinusunod na yung Panginoon. At dakilang bagay ay pero, isa sa bagay na pinatandaan ko, Psalm chapter 12, no? Verse 1 to 3. Ang tao, ang lalaki, may takot sa Diyos, sabi niya, pagpapalain siya ng Diyos. Ang kanyang mga anak ay magiging dakila. Sila'y magtatagumpay sa sagara sila. Bakit? Dahil sa tatay na may takot sa Diyos, pagpapalain ng mga anak. Biro mo, nagsabaho na mabuti, hindi naman ganun kalaki kita mo, pero yung anak mo, ang titindi. Ang gaganda ng pang-gudin pa para magkatsubo. Hindi yung marami kang ang pera, pero pagbiyahan sa lahat.
Sabi niya, Jesus explained, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. Ang anak wala siyang magagawa sa sarili niya. Bakit? Kailangan niya ang tatay. Kaya importante ang tatay. Ikaw tatay, importante. Dahil mismo pinamit ng Panginoon mula sa bibig niya, ang anak walang magagawa sa sarili niya. Anong ibig sabihin? Meron isang personality na importante sa buhay niya. Kaya sabi niya, he does only what he sees the Father is doing. Importante sa bata niya, sa bata nakikita niya ang ginagawa ng tatay niya. Kaya importante sa buhay ng mga anak natin, nakikita nila na tayo ay sumusunod ni Kristo. Kailangan mo na makita mo. Ito ang buhog sa buhay nila. Ito ang mag-iingat sa buhay nila. Dahil tayo yung sa mga tatay, nagtuto nila, natutuwa nila sa ating buhay kung paano tayo gusto bilang mga lalaki ng tatay ay marunong sumunod kay Kristo. Ano ba? Kaya what the Father does, the Son also does. Like Father, like Son. Namin ko ba? So, ulit mo na po natin kanina. Ayan ko na. Embrace. Pangalawa ay be an example. Pangalawa ay engage. Yan. Yung pangatlo, galaw-galaw na para hindi. Galaw-galaw na. Ano ba? Kailangan natin gumalaw. Natutuwa ka ako sa Facebook, sabi niya, alam mo na, alam mo na kung tumatanda ka na, sabi niya, ano yun, kapag nagkakapit ka na, hindi ka na nagkakasuka. Salamat sa Diyos ako, malakas pa ako magkasuka. Kaya ba, kailangan natin gumalaw. We need to engage. Hindi tayo pwede tumulog naman. Mga lalaki, ito ang aking pinaunawa sa maraming lalaki ng kalaban. Tumulong lang. We are so desirous and really actively engaging sa kusal ng pamilya. And that is good. Pero sinabi ko sa inyo, ang kayamanan ipamamana sa anak mo, hindi lamang ang kayamanan na tinag dito. Ang higit na mahalaga ay ang kanilang takot sa Diyos. Kaya kailangan mong gumalaw, kailangan mong makipag-participate, kailangan mong mag-invoke, huwag kang nanunood. Huwag ka lang nanunood. Kailangan mong sumali, kailangan mong umakbang, kailangan mong mag-participate. Bakit? Kasi merong tawag ang Diyos sa buhay natin lahat na tayo ay gagamitin ng Panginoon. Ano ba? Amen. Kaya ano ito? I live. Kailangan yung mag-participate, kailangan yung mag-involve. Sa mundo nito kasi may tinatawag na vacuum of leadership. Merong crisis ng vacuum. Kaya ang isa ko sa vacuum of leadership ngayon, tumingin sa Amerika. Disappointed sila, wala silang mapiling maayos ng presidente. Yun ang vacuum ngayon. Wala silang makita ng presidente na pwede lang ipagmalaki. Ayaw mo sa Trump. Ayaw din nila kay Biden. Wala silang napili. Wala nang tumatayo. Bakit? Wala nang pagtuli ng problema. Kasi meron tayong kanyang pinipipiling pagpilit. Ayaw na. Kaya ganun din sa maraming swerte ng buhay sa pamilya, wala rin nabilig. We need to make that initiation. O we need to initiate. Sabi nito, initiative. Kasi initiative is the essence of manhood. Nothing comes to man who is passive. Nothing except failure. So as a man, we need to engage. Kailangan natin mag-participate. Kailangan natin makibahagi. Next slide, sabi nito, men, it is your job to lead your family. It is not your rights. And if you're not ready to lead a family, you're not ready to have a family. Kaya ang pinutuloy natin sa mga young people din, mag-share yung perspective natin. Kaya nga nag-boyfriend ng girlfriend, hindi lang para magkaroon ka ng experience na pinag-boyfriend na. You have to take it maturely na kapag ikaw nag-enter sa relationship, alam mo ito yung hindi ako. Actually, yung relationship ay paghahanda sa pag-asawa. Kaya kung hindi ka mahandang mag-asawa, huwag kang muna mag-boyfriend. Huwag kang muna mag-girlfriend. So we have to take that initiative. Now, in 1 Corinthians 11, verse 8 and 9, ang sabi ko ito, when God made people, He did not use part of the woman to make a man. God made the man first. Unang ginawa ng Diyos ay ang lalaki. Then He made the woman from part of the man. Ginawa ng Diyos ang babae mula sa lalaki. Then nilagay sa verse 9, neither did God make the man to help the woman. Hindi nilikha ng Diyos ang lalaki para tulungan ang babae. Hindi daw nilikha ng Diyos ang lalaki para tulungan ang babae. Kundi nilikha ng Diyos ang babae para tulungan ang lalaki. Bakit kasi ang lalaki
meron siyang dapat gawin. Kaya siya tutulungan. Amen. Kaya nagbigay ng Diyos ng babae ng tutulong makakatuwang niya dahil binigyan siya ng isang mission at assignment na kailangan niyang gawin. At kadalasan ng lalaki hindi niya nakikita ito at ayaw niyang gawin ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. That's why you and I need to engage. Dahil bago pa dumating ang babae, binigyan ka niya ng isang trabaho na dapat mo gawin. Isang mission sa buhay mo. At binigay ang asawa mo o siman para katuwang mo, magkasama kayo ngayon na maglilingkod sa Diyos. Magkasama kayo na gagawin ang pinagagawa ng Diyos. Ibig sabihin, meron kang dapat gawin. That's why we need to engage. Kaya binigay yung babae, tutulungan ka niya. Eh bakit pinagtutulungan? Dahil stop mo nakita, meron kang dapat gawin. Sa isang tabi mo, meron kang gagawin. Meron po. Diba? Meron kang gagawin. Diba? Ay, isang bagay na gagawin. Ito isang bagay na pwedeng gawin ng lalaki. Sa Ephesians chapter 5, verse 25-26, Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water of the word. Ang sabi ng Biblia, mga lalaki, ibigin nyo ang inyong mga asawang babae kung paano inibig ni Kristo ang iglesia. At ang sabi niya, si Kristo, sabi niya, minahal niya ang iglesia, binigay ni Kristo ang kanyang buhay sa iglesia, at ginawa niyang banal, malinis, hinugasan ng tubig, at ang tubig nito ay ang salita ng Diyos. Ang unang trabaho ng lalaki din ay gabayan ang kanyang asawa sa salita ng Diyos. Kung paano inalagaan ni Kristo ang iglesia sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mga lalaki, kailangan mong bitbitin ng Biblia at gabayan mo ang iyong asawa ang pamilya sa salita ng Diyos. Dapat ang mga lalaki ang nangunguna may tinatakbo ang salita ng Diyos sa pamilya. Kaya naging problema, nung hindi ito ginawa ng lalaki, hindi niya disciple yung kanyang asawa, nagkasala ang buong sa katulungan. Diba? So Genesis chapter 3, verse 5, sabi, the woman was convinced, she saw the tree that was beautiful and its fruit looks delicious, and she wanted the wisdom it would give her. So she took some of the fruit and ate it. Kinuha ng babae yung putas at kinain niya. Pagkatapos ng kinain, ang sabi niya, binigyan niya yung asawa niya na nanonood. Binigyan siya ng instruction kung huwag mong kakainin, pero hindi niya tinulungan ng tama yung babae tungkol sa kanya. At siya yung nagtulak para siya ay mag-asawa. Nanonood lang sa daan habang kinakain ni Eva yung putas na yun. At kung binigay sa kanya, kainin mo ito. Kainin mo. Hindi po siya. Sabi nga rin, nakakapagpapaka siya muna. Eh, kaso nakita niya yung babae mo rin yung sabi niya, okay lang ako dito. Nagilapit siya. Kaya na-influence ng asawa niya, kinain niya yung bukas at nahulog sa pagkakas. Pumasok ako sa langit po, hindi kay Eva. Kung si Eva hindi niya kinain, si Eva lang ang kumain, si Eva itatapos sa impyerno, pero ang sa katauhan, hindi siya mahulusog sa langit. Si Adan kasi ang susi sa katauhan. Nung kinain niya, yung bukas doon nagkasala ang sa katauhan. Dahil siya ang binigyan ng responsibility na dapat gawin ng tama. Pero hindi niya tinulungan yung asawa niya, hindi niya din sa itulog sa kanya. Kaya tayo bilang mga lalaki, kailangan natin na natayuan na tagapanguna ng salita ng Diyos, tagapanguna ng pag-disciple, tagapanguna sa mga clusters, tagapanguna sa kalooban ng Diyos dahil tayo ang binigyan ng responsibility talaga una sa lahat sa layunin ng pagdadala ng salita ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin mag-engage. Huwag natin panoorin ang ating mga anak. Kahit anong pangalan mo dyan, kung hindi mo tatayuan ng pagtatay at tungo sa salita ng Diyos, kahit anong pangalan mo dyan, hindi mo siya maalis. Bakit? Ang tunay na pag-asa mo ay ang salita ng Diyos sa buhay ng ating mga pamilya. Ano ba? Kaya dapat mga tatay, hindi tayo tagapangalaman. Hindi tayo
tayo tagamasid lamang. Kailangan natin tayuan ang tawag ng Panginoon bilang mga leaders, bilang tinawag ng Panginoon, bilang tagapangunan sa kalooban ng Diyos. You and I need to engage. Kasi gabi nito, gaya ng sinabi ko ni Joshua sa chapter 24 verse 15, but if you refuse to serve the Lord, kayo ayaw niyo maglingkod. Kayo pinatawag kayo ng Diyos para maglingkod. Ayaw niyo maglingkod, sabi ni Joshua. Sabi niya, then piliin niyo sa araw nito, sino maglingkod nyo? Ang pera o ang Diyos? Ang Diyos ang sabi nito o ang Diyos? Sabi niya, then choose today whom you will serve. You will be preferred the gods of your ancestors served and beyond the Euphrates, or with the gods of the Amorites whose land you now live. But as for me, kung ako ang tatanungin niyo, siya na lalaki. Kung ako ang tatanungin niyo, sabi niya, paglilingkuran ko ang Panginoon. Bago sinabi ba, as for me and my family, pinili niya. Pinili ko maglingkod bilang tatay, pinili ko bilang mga lalaki, at bilang mga lalaki, dadalhin ko ang aking pamilya. But as for me and my family, we will serve the Lord. Diba? Kasi gabi nito, ang lead, sino ang mga anak natin? Ang mga asawa natin? Ano ang dapat mag-lead? Ano ang dapat mag-lead? It starts with me. Dahil ang tutukin sa ating binigay ang unang responsibility. Katulong natin ang mga bahay kasama natin, pero ang tunay na narawan, ang lalaki ang dapat tunay nagdadala dahil sila ang tinawag ng Panginoon ng Panginoon para pangunahan ang plano ng Diyos. Ayan mo ba? Sasabihin mo, maglilingkod tayo sa Panginoon. Come on, sasabihin mo, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Ay, basta mo magkakaroon. Ano yung sasabihin? Maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. I believe, amen. I believe. Amen. Now today, this evening as I am, gusto ko ipaalala ko sa mga isa, COG Angeles, men of COG Angeles, number one, you need to embrace your God-given call to leadership. Kailangan mong yakapin ang tawag ng Diyos para maging leader. Amen mo ba? Gamitin mo man o hindi ang calling mo, tinawag ka talaga ng Panginoon. Tayuan mo man o hindi, tinawag ka pa rin ng Panginoon. Ang dapat natin gawin kung itong kalooban ng Diyos, tayo ngayon ay pag-ibot, tayo ngayon ay mag-lead. Dahil tuto, tinawag tayo bilang mga leader. Sabi mo ba? Number two, bilang I-lead, kailangan natin maging example. Amen. Kailangan tayo una na nakikita ng ating mga pamilya, ng ating mga kaibigan, ng mga lalaki na sa atin, tayo unang humahaba, tayo unang nagtitiwala, tayo unang nagpipray. Ano mo ba? Alala ko lang may kaibigan sa puwi, nakikinalaman ko ng konti. I understand, pagbigyan ako bilang pastor, of course, siyempre may cleaning news sa Panginoon, no? Alala ko meron sa story ko na meron isang farmer po, bumili siya ng napakaraming stocks of hay sa Amerika. Yung story ko eh. Bumili siya ng stocks of hay in advance para pagkain ng kanyang mga kabahay at baka. Nung pagkadiliman ng Sabado ng hapon, hindi nila may pasok magdidilim na. Kinabukasan, Sunday morning, nasa labas po yung mga stocks of hay. Ang mahal ng bili na doon. As yung naman, papunta na ng simbahan, sabi ng anak niya, sabi niya, tinabi ulan, sabi niya, parang uulan. Parang ulan. Bakit? Kapag napasa yung hay na yun, ng ulan ng tubig, malulusaw yun, hindi na siya makakain ng mga baka at mga kabayo. Masasakit siya. Sabi na kanya, tayo tarapas ko na natin sa barn, itago natin. Hindi anak, sabi niya, oras ng pagsamba ngayon. Nalilig tayo kapag ginawa ng Panginoon. Ay, sabi niya, masisira yung mga natin. Pabayaan niya, hila niya. Masisira man, mamatay man yung mga hay, pero kinakailangan ko kayong iligtas. Mamatay man yung hay, pero kailangan ko iligtas. So kung gusto na ng simbahan, pinabayaan yung stock of hay, dumating yung ulan, nalusog yung mga hay, nasira yung napakalaking halaga na binilila. Dahil inayon ng tatay ang commitment para sa Diyos. Amen. Lahat ng mga anak niya nagtagumpay, successful, at naging masagana sa buhay. Bakit? Sinabi ng Biblia, ang taong may takot sa Diyos, ang mga anak niya magpaplano ng Diyos. Amen.
ating pinaninindigan ang pagtitiwala at paglilingkod. Tayo ng lahat bilang mga tayo ng kaya sa gabi ito ay hindi na luha. It starts with me. Hindi mo tutuloy katabi mo, ikaw ang tinawag ng Diyos. Ay hindi mo tutuloy, Panginoon, Lord, nandito Panginoon yan, ipadala mo, sabi mo. Ay hindi mo ka matutuloy na. Ay ikaw ang tumayo at tumugol sa tawag na ating Diyos. Sa'yo mo ba? Sige ba natin ang Panginoon? And finally, number 3, we're engaged in shape and be responsible. So we need to engage in being shape and be responsible as men of God. Mga tao ng Panginoon kasi Diyos, tayo natin ang tawag ng Panginoon. Ano mo ba? Amen. Kasi kami ito sa parating palapan ng Panginoon. So tayo ko lang tawag ng Panginoon. Tayo ko lang tawag. Bakit ko naisipan po sa bawat isa ang hapon po nito ng Panginoon? Napakalaga po ang buhay po natin kung may purposidad. Meron siyang naging sa buhay natin. Meron siyang nakitang larawan ng buhay mo. Hindi ka aksidente. Ano ba? Kaya nas papalat po tayo kasi yung larawan ng kabutihan ng Diyos ay nakikita sa Sir G. Andres. Yung mga pastor niyo pareho kong mga wapo. Amen! Kaya pala mga spiritual ko. Ang important. Pero yung buhay namin hindi na larawan ng wala. Hindi na namin nakaraan. Pero kami bilang mga pastor ay isang pagtuo ng kabutihan ng Diyos. Sa buhay nito walang aksidente. May purpose ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya bilang mga lalaki, dumating pagkakataon, kailangan mong yakapin ang plano ng Diyos na lumikha sa iyo. Huwag mong isang tabi, huwag mong ibaliwala. Bigyan mong tuwang sa buhay mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Dahil ikaw ay hindi aksidente, tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Panginoon dahil mahal ka ng ating Diyos sa buhay. Ano ba? Ay malalaki ang aming sinabi sa Diyos. Lagi po kami Panginoon nakarinig at nakatanggap ng mensahe mo na kailangan namin yakapin, Panginoon, at katutuhanan na kami awain ng tinawag o pinag mga Diyos. Pero ang purpose, hindi po kami aksidente, hindi po kami pagkakamali, Panginoon. Merong dahilan at may plano ka kung bakit po kami pinagkaluban ng buhay. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami sa biyaya na huwag namin isang tabi ang tawag at ang panukala mo sa aming buhay. Huwag namin, Panginoon, ipagpaliban ang plano mo sa buhay namin. Kundi Lord, yakapin namin ng totoo kami bilang mga lalaki, bilang mga tatay, ay itinalaga mo para maging leader, Panginoon. Maring iba-iba kami ng pag-ugali, iba-iba kami ng damdamin, iba-iba kami ng pananaw sa buhay, Panginoon. Pero Lord God, salamat, Panginoon, pagkat hindi ka nagkamali, tunay nga pinili mo kami, Panginoon, para maging leader, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo, Lord God, ang biyaya mo ay sumakot sa aming mga buhay at kami ay hubungin mo, baguhin mo at kami, Panginoon, Lord, ay maihanda mo sa tunay na layunin mo sa aming buhay, lalo higit kami ng mga tatay na lagi ang siyang tagapanguna, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pamilya. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na sa aming buhay nito, ikaw, Panginoon, ay aming lubos na sundan sa buhay nito, na ikaw, Lord God, ang maghari sa aming buhay, Panginoon sa Kristo, na indeed, we will follow you, Lord God, at dahil sa biyaya, kami ay maging larawan ng pananampalataya, larawan ng takot sa Diyos, larawan ng pag-ibig mo bilang mga mananampalataya sa aming pamilya. Kaya salamat, Panginoon Diyos, at gamitin mo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng burden, Panginoon, na kung paano nakita lang ng kagandahan, ng kapabilan sa men's ministry. Gamitin mo kami na magdala pa, mag-share pa ng Ebanghelyo mo sa marami pang mga kalalakihan na katatayan na ang tunay na sikreto ng pagbabago ng pamilya ay ang pagbabago, Lord God, ng mga tatay, ng mga nanay, ng mga anak. At ang mensahe at ang Panginoon ay nasa aming Panginoon na binago mo na aming ibabahagi sa mga kalalakihan sa mga pamilya. Kaya salamat, Panginoon, gamitin mo po, Panginoon, ang mga kalatayan nito, ang mga kalalakihan nito, Panginoon, na magdadala pa ng marami pong mga kalalakihan, Panginoon, Lord. Mapupuspos kami ng Panginoon na may presensya, Panginoon, ang mga kalatayan na ito, Panginoon, at pagpapalain po kami. At lahat ng kanilang ginagawa, ang trabaho nila, ang mga kabuhay nila, ang mga business nila, ay pagpapalain mo ng mga pangarap nila para sa kanilang pamilya. Kayo ang Diyos na siyang tumutugon. Gaya ng aming inang pinatalata mo
niya ay pagpapalain at sasagana sa buhay nito, Panginoon. Ito po ang aming ginamit, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo aming puso ay magkaroon ng galang na takot, Panginoon, ganito. Pagkat ang buhay at ang tagumpay sa buhay nito ay hindi nakasalalay ano man ang aming nakaraan, ano man ang sitwasyon sa buhay, pagkat ikaw ang Diyos na makapagpapala ng mga may hirap ng sinuman, Panginoon, pagkat ikaw ang Diyos na makapagpapala. So this evening, Father, thank you for this evening and for your word. I pray, the Lord, na pagpalain mo ang aming ministry, Panginoon, maging sa President as he leads, Lord God, ang aming ministry kasama mo ganito, Brother Alan and the rest of the Lord. I pray, dear Lord God, na hindi sila mapapagod at magsasawang maglingkod sa iyo, kundi lalo-lalo mong pag-ipaluhin ang kapangyarihan mo na gumagawa sa buhay nila at patuloy na maraming magtataiba ang magagala, maraming pagmamalakihan ang magagala sa iyo at magagala ang aming puso kung paano mong binago ang buhay namin, nagkakakalipin ang bisyo ng kasalanan. Makikita namin marami pa pong mga lalaki, marami pa mga katatayan na tunay mga binabago ang buhay. At pag nabago Tatay, Panginoon, nakatipid kami, ang pamilya ay magbabago lubos, Panginoon. Kaya salamat